Za 50 godina svaki treći stanovnik planete živjeće u četvrtima poput ovih u razuđenom gradu Manili. Izgrađene su bez odgovarajućih sanitarnih uvjeta, oskudijevaju u zdravstvenim ustanovama. Koriste se kao odlagališta gradskog otpada. A stopa kriminala je u porastu. Međutim, siromaštvo i haos nisu njihov jedini problem. Mnoge generacije su živjele u ovim četvrtima, gdje su radili, preživljavali i težili ka većem. Donosimo vam priče iz sirotinskih četvrti. Sandwiched between the polluted harbor and a busy highway is the charcoal-making community of Ulingan in the district of Tondo. Husband and wife team Jody and Babes Barines have operated a charcoal pit here for the last 9 years. Kasi yung iba halos dyan. Ano kami, 280 yung nag-uuling. Punta sa ulingan, ayos-ayos, mamaya uwi na naman. Parang kakambala sa buhay namin. Halimbawa, wala sa dito, alam ko na doon sa ulingan. Pag wala naman sa doon sa ulingan, alam ko na namimili siya ng kahoy. The wood for Jody and Babe's charcoal pit is scavenged from all across the city, wherever it can be found. The wood is stacked, covered, and set alight. It's a precise process which takes 3 days. One mistake, and the whole batch is ruined. Two kilometers east of the charcoal pits, corn seller and mother of 9, Bebe, is starting work. Masaya ako kasi may tinda na naman. Pag walang tinda, malungkot na malungkot talaga ako dahil wala kaming pagkukunan. Ito kahit paano, kita ka, konti, okay lang. Marami akong dadaanan na bibili. Hi, Mads! Inip! Nakakapagod. Pwede kahit dos, mayroon pa rin. Huwag naman hindi. Pumila ka dito, walang bayad. Kasi para pag ano sabihin, ay kahit pala dos mayroon. May ganitong tingi. Sa iba hindi nagtitingi. Kasi gusto nila buo-buo. Kalahati, 10 sa kanila eh. Ako hindi. Naglilima ako, 3, 2. Eh, masarap magtinda. Masarap magtinda, kaya wala akong tinda, para bang nahihirapan ako.
Kaya pagka nagtitinda ako, kahit paano hindi ako namomroblema, wala ako pambiling kape, tubig, asukal, bigas. Oo. Pagka yan, nairaraos ko yun yung pang-araw-araw. Wala niya, kabili na ako 2 kilong bigas. Tapos, pag nagtinda uli ako mamaya, pwede ko rin ibili ng 2 kilo. Hanggang bukas na yun. At the charcoal factory, the firing is almost complete. So kung paluto na, mga 2 araw na yan, bantayan na yan. Pag lumalabas ng apoy na yan, siyempre nakatutok ka na dyan. Kasi malakas ng bigay ng usok niyan, malakas ang bigay. Ay kung pabayaan mo yan, puputok yan, masusunog yung mga salangan. Fire isn't the only risk involved in making charcoal. Diyan kasi sa pag-uuling, dami mo sakit na nakukuha rin. Ang dami dyan. Kadalasan TB. Di po ba madumi yung usok, yung pinakaano ng alikabok? Papasok yun sa baga eh. Halos di na ako makalakad. Pasma. Yung dating dito yung tiyang ko, grabing hapding-hapdi talaga. Sobrang hapdi. Pasma pala yun. Tapos grabe yun, para ako naliligo sa pawis. Ganun talaga ang uling eh. Siyempre pagod, puyat, andun yung mapasma ka, andun lahat. Sa pag-iingat lang din sa katawan yun kung hindi ka abuso. But Jody and Babes have no intention of staying in the charcoal game. They have bigger plans. Marunong sa pera yan. Magaling humawak. Nakaipon na rin ako dyan. Lahat niyan, mga pinundar na dyan yung galing sa ulingan. They've used their savings to buy a fishing boat and a shop. Ang ano ko nga sana, magtinda na lang kami. Kaso kailangan talaga may punan. Kasi siyempre pag magbukas ka ng tindahan, hindi na pwede na maliit lang punan dahil mahal na ngayon. Ano lang, minsan managat kami, tapos may pera, gano'n lang kayo magtinda. Punan siya magtinda. Ako, yung diskarte ko lang, mga dagat na lang ako. Unusually for the slums, Jody and Babes chose to have only 2 children, which gives them greater financial freedom than their neighbors. Iba talaga pag marami kang, ay may konti ang anak mo kaysa marami. Kasi kumbaga, hindi naman sa pag-ano, kumbaga, nakakaangat ba kayo ba sa karamihan na, bawa, financial o kung ano man, sa pagkain. Pero kung marami kang anak, di ba? O paano na lang? Wala. Sabi nga sa simbahan, magpakarami kayo. Kung siya naman ang susundin, kawawa naman ang iba. Pero kung ano lang man, yung Katoliko, syempre, kumbaga, ninununo pa namin, dyan na kami sa Katoliko, ay wala tayong magawa eh. Okay ka na? Pwede na. Magkano yan pag ibenta mo? 5 piso.
Saan? Sino mo bili? Kahit sino. Talaga? Paano mo mabibenta yan ngayon? Pagka ilang plastic ka po, bawa po yung makaapat na plastic ka, 20. Pambaon ba yan sa school? Hindi na, apo, Nag-aaral ka? Hindi mo. binibigay ko lang po sa ate ko. Ikaw, Day, ba't hindi ka nag-aaral? Nahinto mo na ako lang. Oo, kasi yung mama mo, hindi naman sa pag-ano, parang anak ng anak, no? Ilan ang kapatid maliit mo? Dalawa. Dalawa na? Sunod-sunod? Bilis yung mga anak ni mama mo, parang kapapanganak pa lang ng isang nakita ko naman. Panganak na naman. Diyan, di ba isang taon? Di ba siya ka-family planning? Saan ang papa niya? Papa mo? Yung papa ko po, nasa Laguna. Tapos yung papa nung dalawa, magkaiba rin. Ah, pero hindi sila nagsama? Yung bababae. Pero yung isa po, isinusustenton pa yung mama ko. Ah, yun lang siya. Opo. Kasi nung nakaraan taon yata, kita ko buntis pa yung mama mo eh. Para naman nakita ko mga buntis na naman. Family planning yung mama mo. Eh, tingnan mo naman, ikaw ang gahanap buhay. Eh, paano na lang kung walang ulingan? Sa yung anak ko, si Princess, siya yung pag gantong oras, pumapasok na siya, inaasikaso ko. Alagyan natin tubig. Yeah, ito yung favorite niyang bottle. Picture namin mag-ama. Isa ba? Frankendall's a single dad bringing up his 10-year-old daughter. His marriage broke up 18 months ago after his eldest daughter died. Na, good girl sa school, ha? Promise? Ingat ako. Love you. Love you too. Love you. Love you too. Love you. Good girl, ha? Pag dumating sa time na mawala ako, ayokong nahihirapan siya. Kasi nag-iisang anak ko lang siya ngayon. Hindi kinakailangan. Hindi uso pagod niya. Kaya kailangan kasi kasuhin yung mga gagawin. Frankendall's life changed 4 months ago when he hit the big time, coming third in the television show Pilipinas Got Talent. Ito yung mga costume na, like example ito, ginawa ko to nung isang araw. Kasi ito, ginawa ko to ako lang gumawa kami. Kami nagpatulong ako sa mga tao dito. Tawag sa akin, ring man, ganyan. Hello, hi, hello. Hello. Thank you for watching PGT Last. Sure. Thank you. Before Frankendall made it as a celebrity, his life was very different. So, ito po ang Smoky Mountain. Dito rin kami, nung mga time na bata ako, dito rin kami pupunta dati para mga lakal, yung mga plastic, mga cups. Ito namin kinukuha yon para makasurvive din kami ng mga panahon na yon. Yan. Katulad nito, yung mga ganito cups, iniipon namin yan. Kasi most of may isang dito sa Pilipinas, may sikat na food chain, Jollibee. Most of dito rin tinatapon yung mga cups dati. So, iniipon namin lahat ng cups para ipakilo. At saka, dito rin mga uling, alam mo yun. Pinagtsatsak, hindi po namin iniisip yon kung madumi or what, yung panahon na yon. Ang iniisip ko lang, makahanap kami ng pagkakakitaan namin at na meron po kami mabiling pagkain sa pang-araw-araw na. Pag dumarating yung truck, nagtatakbuhan kami dito para makakuha kami ng basura.
corn seller Bebe is nearing the end of her shift. Ay, so dali, bili na. Kunti na lang to eh. Sana nga maubos na dito. Tapos mamayang hapon, nagtitinda pa ako ulit. Nagdadalawang tinda ako pag ano eh. Natatanda na rin tayo. Baka mamaya, sa loob ng ang edad ko ng mga 60 o 65, baka hindi na rin kakayanin magtulak ng... Kaya gusto ko iuwi ng probinsya, nandun na kami manirahan. May sa kalsada, sabi ko, di maganda sa probinsya o magtanim-tanim tayo. Bebe currently lives in a shack under a 2-lane bridge, along with 65 families. The only way in is through a makeshift tunnel. Kumita ako ng 200 o 150. Yung kita mo sa umaga, babayad mo lang sa kuryente yun. Bukasan naman linggo, pambayad pa rin. Kailangan sisingit ka na lang doon pambiling bigas. Tubig, yun lang. Mamayang gabi pagiga mo. Ay, kahit paano yung tubo ko na pamili na, may naiwan 50 pesos. Back at the charcoal factory, Jody and Babes have just received some unwelcome news. Ngayon, sabi sa amin, kailangan daw po talaga ang lupa. I-clearing na dyan sa ulingan. Kaya sabi sa amin, whether you like it or not, tanggal talagang ulingan. Hindi na makipaglaban kami kasi hindi naman sa amin lupa yan. Sabi ni chairman, salang lang ng salang hanggat mawala. Kasi panggastos, para makabawi sa gastos. Marami po talagang apektado kung matanggal ang ulingan. Mga bata man or matanda, apektado dahil wala na po ang ulingan. Wala nang hanap buhay po. Tapos bigla-bigla pa. Kaya pag nawala ang ulingan, maraming nakaw, ganun. Tambay-tambay. Malapit na walang ulingan. Oh. Di ba wala nang kahoy dyan, wala kang kita, no? Andun sa labas, no? Meron. Andun lang sa labas, no? Bawal na pumasok, eh. Dami-daming durog. Naubos ang yero ko, eh. Utay-gutay nga, oh. Ay. Oh, utay-gutay mga yero. Ano, Wiga? Kurang din ang kuha ng bayar real sa akin. Kurang din. Okay lang. Oo. Correct. Kaya po binigay ko 3.5, di ba? Oo. Yan, dahil nag-grab na uli. Jody and Babes have decided to risk everything on one last charcoal making push before they're evicted. Hanggat may ulingan daw sana, magtabi-tabi sa kahit paano. Kasi hindi naman po pwede na. Lahat kami, hindi kami magastos doon dahil 1 taon po yan. Sarap ng hangin. Parang mga anak mo na lang sila. Marami kami ngayong kahoy. Yung pera lahat ni Jude, dyan sa kahoy. Namili siya kapo ng napamilya sa 5 yata. Ang inawo ay ang kabayaran ng pera, 21,000. Mabuting ng 16,000 kasama na sa tao. Oo. Magkano lang sa akin? 5. It's August and the middle of typhoon season in the Philippines. Tropical storm Trami is bearing down on Manila.
The typhoon rains hit the slums hardest. Thousands of residents have had to take shelter, including fisherman Hener, his wife Lorna, and their 9 children. Wala tayong pabiling bigas. Pag ganito, hindi ka pa nakakapaghanap buhay ng maayos dahil umuulan din. Laran laok. Bubulaw garbinisnet nga. Alon, malaki. Delikado. Oo, hindi na gugutom. Sobra-sobrahin ng mga tao. Ngayon, wala. Kahit lugaw, wala kang iuwi na nandun sa bahay. Hindi na tayo dito sa wala. Ang bata nag-iiyakan. Dahil nagugutom na. Word has got out that there's been a delivery of food. Biskwit po yung ibibigay, huwag po kayo magtulakan. Diyan po kayo lahat. Gandahan lang po, gandahan lang po, gandahan lang po. Wala na. Wala na. Kaabot. Wala naman. Wala na po ha, wala na. Narito na lang kainin namin. Wala na pala eh. The storm picks up momentum. The rising water is worrying Jody. If their stockpile of wood is destroyed, they will be financially ruined. Typhoon Trami has hit Manila hard, leaving thousands without food and water. With the authorities struggling to feed survivors, help comes from an unusual source. Celebrity and former slum resident Frank Dahl has joined the relief effort. Kababayan natin na nasalanta nung nakaraan ng Bagyong Marie. Sila po yung mga naisipan namin tulungan dito po sa part ng Tondo. Dito po, ang pamilyang nasalanta po dito ay kumulang po sa 5,972 families po. Sila po yung mga nasalanta rito na kung saan po hindi po masyado nagbigay ng tulong ng gobyerno po natin. Meanwhile, at the charcoal factory, Babes and Jody have been hit hard by the tropical storm. Buhay mo rin ang nakatay dahil siyempre alon ba? Hanggang dyan ang alon, no? Pag ganun ang pag ganun. Siyempre, lahat ng mga ano namin yan, yung mga kahoy na yan,
Diyan yan ni Judy pinanguha lahat. Kasi nasira ng bagyo. Lumakas ang hangin. Pagkatapos lumakas ang hangin, lumaki ang dagat eh. Lumaki, dandahan lang siya umano dyan. Dandahan dyan, hanggang naging tuhod. Lumakas ang hangin, tapos nabasa na dito. Yung alo na yan, pumupunta yan dito. Oh. Yan, yung bugso niyan, ganyan yan dito. Kaya tingnan mo yung bahay, tumabingi na. Lahat na basura nandito. Lahat, sari-sari na, maitim na, ang dagat. Kaya mo naman nagkalipungan na. Nagkalipungan ako, sila yung sa dami-dami. Linis dito, palabas doon ng basura. Pag hindi mo rin, nakakailang. Diba, lalo na dito ka kumakain, diyan ka nagluluto sa baba. O, inakyat namin yung kalan eh. Ay, si aabutin. Pag hindi naman, siyempre, nakakailang magluto ka. Doon yung mga kitikiti, kung ano-ano nag-akyata ng mga ipis, mga daga, eh. Nakakailang, di ba? Corn seller Beva's home, under a bridge, was also damaged by the storm. Pag nagtatagulan pati, lumalaki yung tubig. Naku, tatakot kami, baka pag agos ng tubig, tangayin na yung mga bahay namin. Lalagyan. Ang ano lang ba, reserva lang. Huwag lang ang ano, dumiretso. Para mag-face. Naglalaba ako, nagre-repair ng tapakan kasi ano na, giba-giba na. Sabi ko nga, sana nga magkatanggalan na eh. Nahirapan na rin ako dito. Mga bulok na rin kasi mga kahoy na, yung mga sahig-sahig eh. Kasi ang hirap din dito sa tulay. In the wake of the storm, sweet corn prices have skyrocketed. Yung kinikita ngayon, tamang-tama lang. Tapos pagka walang tinda, patay, nagutom talaga. Eh, maganda pa sa probinsya, magtanim-tanim ka na lang gulay. Para kahit paano kakain ka. Eh, dito sa Maynila, wala. Puro ano. Pag wala kang pera, gutom. The storm has sunk Jody and Babe's plans. Their stockpile of wood has been washed away. Tapos sabay-sabay pa gastusin mga bata. Tapos ako si Judy nagkasakit, diba? O, yun. Nangiram kami sa atin niya, 10. Ako na kasi magaling na rin ako. Kaya lang, hindi kami nakakasala ngayon eh. Kasi mahirap pag-akyat doon ng kahoy sa taas. Saka basang-basa. Hindi rin namin may isalang kasi pag isalang ko, mamili ako, sayang lang pagod ko kasi yung puhunan ko mabuwasan kasi malusaw nga yung kahoy. Siyempre, pag walang kita, paano yun, walang pambiling bigas, mga bata, kain. Talagang mag-aaway. And there's even worse news. The storm also sank Jody's fishing boat. Parang nagigipit kami ni Judy. Sabi ko sa kanya, isang lang namin yung alahas namin natin na tabi. Kasi nakatabi lang yan eh. Hindi naman namin masuot kasi, di ba, dito sa lugar natin. Kita yan ang uling noon, yung mga kalakasan pa ng uling. Yan, binibili namin ng ganyan. Tutubo ako ng alahas ko. Ngayong araw kasi yung ano niya, pinaka-Judith. Hindi pwede bukas eh. Bukas na. Apo. Apo. Nagtutubo ako ng alahas kasi sinangla ko yun eh, 20,000. Yun yung pinuhunan namin sa tindahan. 600 ang tubo niya every month.
The family have taken a huge gamble by pawning everything they own. The money will pay for renovation to Babe's shop. It's the family's final attempt to recover from the disastrous storm. After helping with the relief effort, entertainer Frankendahl is back at work and preparing for another show. Ako pinag-aralan ko lang yung ring. Nag-start yung Pilipinas Got Talent 1 month before the Pilipinas Got. Doon ko lang siya pinag-aaralan. Na hindi ko rin akalain, napapasok pa rin ako sa top 3. After nun, ayun, madaming pumasok na opportunities na kinuha ko kung saan lugar, ba't ibang part ng Pilipinas para mag-perform ako. So yung active naman, baga ang kailangan ko lang talaga dito, yung energy ko kasi minsan nakakapagod din talaga. Frankendahl's talent has helped him break out of the slum, but his life and that of thousands of Filipinos is about to change forever. Typhoon Haiyan, the most destructive in Filipino history, rips through the southern islands. Leaving more than 6,000 people dead, thousands more injured, and up to 4 million homeless. Frankendahl's mom lives in the south and is missing. I decided na pumunta talaga ako to check my mom, all my relatives in Cebu, in Tabugon, Cebu at the north kasi tinamaan ng typhoon yung north. Isa yun. So ngayon, medyo hindi pa sila nabibigyan ng tulong, taga doon naman ako. So dapat lang talaga na puntahan ko sila. But before Frankendahl can travel, he needs to raise some money. Every time mag-i-spin ako, natutuwa ang tao, sumisigaw sila. Na every time pag umiikot ako, nakakaramdam ako ng hilo na. Marinig ko lang yung sigawan, kinukontrol ko yung... Alright! So can we ask everybody to please settle down? Let's witness a very unique talent. Mr. Frankendahl Fabroa. Corn seller Bebe is still having trouble sourcing produce. Ganyan, yung mga ganun araw na wala akong paninda, sinasamantala ko maglaba. Pwede naman namin tanging kaya lang mahal, tapos may nag-offer sa amin, tumatawag dito 1-1 lang daw, na kami, kasi wala kaming puhunan. Ay naku, kagabi, ang totoo lang talaga kung saan kami nakarating. Nanihiram kami ng pira, nanihiram kami doon sa Divisoria, sa may mais, sa kilala namin. Hindi kami nakahiram kasi siyempre, hindi rin naman magtitiwala kasi nga, hindi pa kami nagtitindi. Mais, bibigyan kami pero pera hindi. To make matters worse, Bebe's son and young wife have been driven out of their squat by the storm. He arrives and starts constructing a bed in a space under her floor.
Hindi pa dapat mag-asawa, mga bata pa. Sabi ko, dapat nagtapos muna ng high school eh. Tagal pa yan. Ano, sabi ko ganyan, pagka wala kang pasok, mag-sidecar ka. Parang meron kayong pangkain-kain, pambaon-baon. Entrepreneurs Babes and Jody have renovated their shop. Now, all they need to do is buy some stock. Walang maskara. Sa pa niyan. Nakita. Kuha ka na rin, ayun o. Ibang parinda. Ito mo sa ngayon o. Sige, magkano? Ayan pa. Sa pa niyan. Hindi mo tayo magkwenta, tiya. Gamali, kayari ka. Ha? 1 to 27. With the last of their money spent on stock, Babes and Jody are back in business. Frankendall has flown south to typhoon-ravaged Cebu to look for his mother. Kung saan na siya karon, wala pa na energy o internet, wala tanan, o telepono, wala tanan. Mao-di sa kung tawag, wala, di ta mo makontak. So ngayon, maghahanap po tayo ng pabibilan ng mga bigas, ng mga goods, mga water. Mag-ikot-ikot muna tayo kung saan tayo makakabili para mapagsama-sama natin. Then mairipak mamaya para for tomorrow preparation na maibigay doon. Mana yung pinaka-last, ma'am? Wala na yung hangyo. Ay, magkwaon? Oo. Napila man ka sako. Ilang kilo ba yung sako? 50 kilos. 50 kilos. 1,750. Ari lang to. 1,750. Kakasya kaya yung ano natin, yung mga ano pa, water. Kakasya na yun, di ba? Sobra. Yung pag-show ko, yung perang na kinita ko sa pagsasayaw. Frankendall is eager to start the search for his mother, so his team works through the night making up food parcels. Because of the cyclone, corn seller Bebe has no stock to sell. In desperation, she turns to the National Lottery as a last resort. Nagbigay ng numero yan sa akin eh. Nahati kami, akin 3 numero, sa kanya 3 numero. Pinilit niya ako, nanay, tayaan mo, tayaan mo. Bukas lalabas yan. Bili kang kotse, bili kang sasakyan, bili kang bahay. Para umalis na tayo dito sa tulay. Kasi hindi ako nakinig, kala ko hindi totoo. Pero yun ang lumabas, yung numero niya talaga eh. Ang laki ng bigay nun, 42 million. 42 million yun. Nilitsi-litsi ko lang. Hindi ako naniwala sa kanya, yung pala, yun ang bata na magbibigay ng swerte. Kaya minsan, sabi ko sa sarili ko, hindi ako yayaman. Sinabi siguro ng Diyos na, tama na yung ganyang buhay mo, yung makaraos ka sa maghapon. Sabi kong ganyan, kasi kung gusto lang yumaman, noon pa, 2 bisis na ako sa luto. Yan yung babae na to, na nandito yung anak ko.
Frankendahl and his team are heading out to the disaster zone to deliver food and to look for his mother. Oh my God! Simbahan. Yung simbahan namin, nasira po. Lahat to. Pati yung ibang house dito na wala. Then eto yung daanuhan ng mga dahan namin dati. Nakakalungkot. So hindi natin alam kung paano sila ulit magsisimula. So dito po ngayon, walang kuryente. Wala pong kuryente dito tsaka tubig. Madeline Paco! Amelita Pagatpat! Lorisa Pugadura! Amelita Pagatpat! Lorisa Pugadura! Frankendahl still has no idea if his mother and relatives are alive. Para si Lisa, Maloloyon. Roselyn Ornopia. Josephine Maloloyon. While standing out food packages in a village, Frankendahl unexpectedly finds what he's been looking for. Maligsan ka doon. Ha? Tuwa naman ako nakita kita. Nawa ko balay. Ha? Uwi ka na lang naman nila. Frankendahl drives on to his home village to look for his missing grandmother. His luck has held out. Okay lang. Ay, ang among artista. Georgina Orod. Back in Manila, Babes has finally opened her shop. Pasok kami, pasok. Pasok, Bea. Ilan? Ayan, tayo ka na ito. Ayan, pinasok na. Isa rin? Oo, isa rin. Kaya ano to? Isang araw, naka 2,000 ako. Daming bata, di ko nga malaman kung ano unahin ko eh. Tapos, pangalawang araw, 1,800. Pangatlo, 1,500. Ayan, nagluto ako, nagsimula ako ulit sa puhunan ko nga maliit lang. Tapos yan, naggising ako kanila, alas 4 yan. Dami na kagad na kaming customer. Maaga ako nagising, alas 4, dami na. Te, gising na te, magano, bukas bibili kami ng ganito, ganyan. Init no. Pawning all their goods and putting all their money into the shop might just pay off. Pawis na pawis na. Mga inchik. Tama. Kasi kailangan ko rin talaga na kumayod eh. Siyempre, hindi naman lagi lang si Judy. Diba? Lalo na pag nawala ang ulingan, paano na lang. Dito kami magpo-focus pag nawala ang ulingan. Dalawa na kami dito kasi mawawala na eh. Ako, sa tingin ko naman tama eh. Saka, ano na ngayon, 26 kasing hulog ko eh. Doon sa pawn shop. 600 yun. Tama. After the devastation, relief comes in the form of a celebration. It is the day of the Black Nazarene, the biggest event in the Catholic calendar. Up to 9 million devotees crowd the streets of Manila to take part in parades and prayers.
Kendall joins the parade to give thanks for his mother's survival during Typhoon Haiyan. So bilang Katoliko, malaki kasi ang respeto ko sa paniniwala ng mga taong naniniwala sa Poong Nazareno. So ganun din ako. Kaya kung makikita mo, lahat ng mga tao nagbibigay ng panyo. Yun kasi ang ginagawa ng mga tao ngayon na paniniwala na pag pinahid nila ang panyo, isa yun sa na paniniwala nila bilang isang deboto ng Nazareno. Casualties and even deaths are not uncommon in the frantic efforts to touch the statue. Paniniwala kasi ng mga Pilipino na ang Nazareno kasi, miraculous kasi yan. May mga wishes ako na granted niya. Kaya siguro, obligasyon ko rin na gawin to taon-taon. Ayun ang bahay ko. Yun, nakabukas na yun. Yung pinto. Ganda. Hindi na lang siya nakikialam sa iba. Ginagawa ko kaya pinitid ko yung mga bata, hindi lang ng pagkain, pati ng Word of God.